Sulat sa mga Hebreyo, ika-6 na kabanata. Kaya tiwanan na natin ang panimlang aral tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aral para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng mga pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay na sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa darating na panahon. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan na isinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ng lupang iyon at ito'y nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa at ang pagmamahal na inyong pinapakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya ay nanumpa, natutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang makakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito ay pinagtibay ang usapin. Kaya hindi naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatagang loob na umaasa sa kanyang pangako. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito ay maabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek.